Shut up and sit down. Bago ako magsimula, ay nais ko lamang pasalamatan ang bumubuo ng Lihim na Aral Family. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga bumati sa akin sa aking kaarawan. Pinapataba niyo ang puso ko at nawa ay pagpalain kayo ng Diyos Ama. Gusto ko rin i-shoutout ang ating mga bagong subscribers at mga kapwa YouTuber na sina Leomar Official. Subscribe kayo dyan. At si Kaching Kachang. Subscribe din po kayo dyan. Ang layunin po natin na matulungan ang kapwa ay isa sa mga dahilan kung bakit ko binuo ang channel at ang pamilyang ito. Nawa po ay tulungan niyo rin ako sa aking adhikain. Yun lamang po. Simulan na natin ang kwento. Matapos ang mga pangyayaring iyon, naging mapayapa ang bayan ng Matiaw at bumalik na sila Nur at Dodoy sa pinagtatrabahuan nila. Sa pagkakataong ito, kasama si Anwar. Si Kamlon naman ay pumunta sa Bukidnon upang ituloy ang kanyang gawain. Ito ay ang pagtugis sa mga aswang. At naging matiwasay ang mga araw ng trabaho ni Dodoy doon. Naging maayos naman ang lahat. Masayang nagtatrabaho si Dodoy sa lugar na yon kasama ang mga bagong kaibigan. At isang pangyayari na naman ang naging dahilan upang mamalas ng karamihan ang kakayahang taglay ni Dodoy. May kasama silang isang babae na nasa edad 50 pataas. At may anak itong babae. Kakilala din ito ni Dodoy at Nur kasi doon lang din ito sa kwartel ng plantasyon nakatira. Napansin ni Dodoy na hindi gaanong lumalabas ang babaeng yon kung araw. Pero kapag gabi, napaka-aktibo nito. Binanggit niya ito kay Nur at Anwar. Ngunit ang tugon ni Anwar sa kaibigan, ganyan talaga yan, Doy. Madalas lumalabas yan pag gabi, alam mo na. Napaisip si Dodoy sa mga sinabi ni Nur. Bagaman alam niya ang ibig sabihin ng kaibigan, hindi pa din siya kumbinsido. Kaya nung gabi din yon, naisip ni Dodoy na manmanan ang dalaga. Ang edad nito ay nasa 22. Sakto din ang gagawin niya kasi gabi na siyang matatapos sa pagkapon ng ilang puno ng durian at mga mangga. Nang matapos niyang iligpit ang mga gamit niya, kaagad siyang nagtungo sa daanan palabas ng farm. Pasimple siyang nagkubli sa isang puno para hindi siya mapansin. Doon kasi dumadaan ang dalagang iyon. Langya, stalker ang labas ko nito wika ni Dodoy sa sarili. Maya-maya pa, dumaan na ang dalaga. At habang naglalakad ito palabas, ay palinga-linga ito. Animo ay sinisiguro na walang makakakita sa kanya.
At nung nakalabas na siya, nag-antay si Dodoy na makalayo ng husto ang dalaga at sinundan niya ito. Napansin niya na ang landas ng dalaga ay papunta doon sa masukal na parte ng gubat. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Dodoy sa sarili. Maya-maya pa, may naaninag si Dodoy na isang kubong may ilaw. Nasa gitna na ito ng gubat. At nung pumasok ang dalaga, umikot si Dodoy sa bandang likod. Medyo dahan-dahan ang paglalakad niya para masiguro na hindi siya makikita. Ginamit niya ang sabulag na kakayahan ng mutya ng habon. At nang makalapit na siya, sakto kasi may isang gawang sa dingding. Nakita ang loob ng kubo. At nung sumilip siya dito, ang agad na bumungad sa kanya ay isang matandang babae. Nakaupo ito sa isang lamesa habang nagsasalin ng mga likido sa maliit na lalagyan. Laking gulat ni Dodoy nang makita niya ang dalaga na nakagapos sa isang pakrus na kawayan na nasa gitna ng bahay. At nakita ni Dodoy na may kinukuha ang matanda doon sa katawan ng dalaga. At dahil sa ilaw lang ng gasera ang liwanag, hindi masyadong naaninag ni Dodoy ang bagay na kinukuha ng matanda sa katawan nito. Inantay ni Dodoy na matapos ang ginagawa ng matanda at pinakawalan niya ang dalaga. Sa tansya ni Dodoy, mag-aalauna na ng madaling araw yun. Kaya sinundan na naman niya pauwi ang dalaga. Nang nasa kalagitnaan ng paglalakad, bigla itong natumba. Kaya agad niya itong nilapitan. Nakita niyang wala na itong malay at malamig na ang katawan nito. Kaya agad niya itong binuhat pabalik sa kwartel nila. Nagulat ang nanay ng dalaga sa nakita niya. Ipinaliwanag ni Dodoy ang nangyari, pero hindi siya pinaniwalaan ng nanay at sa halip ay pinagbintangan pa siya ng may kagagawan ng nangyari. At dahil doon, ipinakulong si Dodoy. At habang nasa kulungan ito, dinadalaw ito ni Nur at Anwar. Laking gulat ni Dodoy sa binalita ng dalawa na buhay daw ang dalaga. Kaya ginawa ng paraan para mapalaya si Dodoy. At tumistigo naman ang dalaga na wala talagang kinalaman si Dodoy sa nangyayari sa kanya. Kaya nang makalabas si Dodoy, kaagad niyang sinabi ang nakita niya sa mga kaibigan at nagplano kung ano ang gagawin nila sa matanda. Nakakatiyak kasi si Dodoy na isa itong mangkukulam. Bahala na kung ano naman ang mangyari, kailangan mahuli natin ang mangkukulam na to. Wika ni Dodoy sa mga kasama habang naggagapas ng mga sanga ng durian. Tiyak akong babalik ang anak ni Aling Choling sa kubo ng mangkukulam dahil nakuha na nito ang kaluluwa ng dalaga.
pagsang-ayon ni Anwar sa sinabi ni Dodoy. Pero bago tayo kumilos, kailangan natin kausapin si Aling Choleng para matulungan ang anak niya. Wika naman ni Nur. Ang pinakamahirap iba ang relihiyon nitong si Aling Choleng. Kaya hindi to basta-basta naniniwala sa mga kulam at panglalaro ng mga elemento. Ang kaagad na pumapasok sa isip nila ay kagagawan ito ng demonyo. Pero tila umaayon ang lahat kay Dodoy dahil doon mismo sa bahay ni Nanay Choleng, sinapian ang anak nito. Nagulat sila kasi bigla na lang nagsisigaw si Aling Choleng. Kaya iniwan nila ang ginagawa nila at agad na tumakbo sa kwartel. Pagdating nila sa bahay, ang agad na bumungad sa kanila ay ang dalaga na nakatayo sa gitna ng bahay. Nakaday pa ito at nakatingala. At nakanganga na animo ay may sinasahod mula sa bubungan. Kaagad na kumilos si Dodoy. War, Nur, isara niyo ang pinto. Wala ang dapat makapasok dito. Nur, maiwan ka sa labas. War, tulungan mo ako dito. Wika ni Dodoy sa dalawa. Si Aling Choleng naman ay nakaupo lang sa sulok habang nanginginig sa sobrang takot. At hindi pa din ito makapaniwala sa mga nasasaksihan niya. Kaagad na nag-usal ang dalawang manggagamot ng sarili-sarili nilang mga dasal at nagbakod. Si Anwar naglagay ng bakod sa paligid at nagsimula na si Dodoy. Pero nung akmang lalapit na siya sa dalaga, bigla itong tumingin sa kanya at nagsalita. Masyado kang pakialamero. Pero bago pa tapusin nang nakasanib ang sasabihin niya, agad niyang diniinan ng hinalaki niya ang noo ng dalaga at naipako niya ito. Dahilan para mabuwal ang dalaga at nahiga sa sahig. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Dodoy. At walang patid ang pagtulo ng laway nito. Nasa akin ang kaluluwa ng dalagang ito. Kaya mag-ingat ka sa gagawin mo. Pagbabanta nito kay Dodoy. Pero hindi nagpakita ng anumang takot si Dodoy. Dahil ang pagpapakita nito ay maaaring maging dahilan sa paglakas ng itim na elemento. Sa bawat takot ng mga tao sa kanila, mas lalo silang lumalakas. Kaya hindi nagpapakita ng anumang takot ang magkaibigan. Nag-usal si Dodoy ng pangkubli at agad ito naglaho sa paningin ng nakasapi na mangkukulam. Nilapitan niya si Anwar upang kausapin. War, hindi nakakulong sa katawang ito ang kaluluwa ng mangkukulam, kaya kahit patayin natin ito, hindi natin ito mapipigilan. Wika ni Dodoy sa kaibigan. Anong binabalak mo, Doy? Tanong ni Anwar dito. Pupuntahan ko ang kubo sa gitna ng gubat. Maiwan ka dito, War.
Nakapako na siya. Bantayan mo lang. Sumang-ayon naman si Anwar sa plano ng kaibigan. At agad na naghanda si Dodoy upang sulungin ang mangkukulam. Ginawa na pala niyang manika ang katawan ng dalaga. At dahil sa nakulong itong si Dodoy, hindi ito naagapan hanggang sa tuluyan ng masakop ng mangkukulam ang katawan ng dalaga. Kung ano man ang dahilan, ito ang napakalaking katanungan. Habang naglalakad si Dodoy papunta sa gubat, biglang nagpakita ang gabay niya at nagwika. Kaibigan, napakalakas ng mangkukulam na kakalabanin mo, pero naririto kami sa tabi mo. Wika ng gabay ni Dodoy. Salamat kaibigan, at hindi niyo ako iniiwan. Mag-ingat ka dahil kaya niyang magtanim ng alaala sa isipan mo at gumawa ng ilusyon. Pero magpakatatag ka. Wika ng kaibigan niya sa kanya. Salamat kaibigan, tatandaan ko ito. At agad na tumuloy si Dodoy sa kinaroroonan ng mangkukulam. Bago siya tuluyang makatungtong sa bakura ng kubo, nagkarga siya ng pangsabulag gamit ang mutya ng habon. At itinali niya sa bewang niya ang lubid na ibinigay sa kanya ng itim na gabay ng mutya. Humingi din siya ng proteksyon sa Diyos. Higit kanino man, ang Diyos ang pinagkakatiwalaan ni Dodoy. At nang matapos na siyang mag-usal ng mga dasal, sinipa niya ang pinto ng kubo. At tumambad sa kanya ang isang matanda na nakadapa sa sahig. Nakadipa ang mga kamay at nag-uusal ng kung anong dasal. Hindi nito pinansin ang presensya ni Dodoy. Pero nung akmang hahawakan ni Dodoy ang kamay nito, biglang umangat ang ulo nito at tiningnan si Dodoy. Napaatras si Dodoy, dahilan para mawala siya sa balanse at matumba. At nang tignan niya ang matanda, nakatayo na ito at itinuturo siya habang nag-uusal ng dasal. Nang biglang nagblangko si Dodoy, nakikita niya ang mga nangyayari pero hindi ito makagalaw. Sinabi niya sa sarili niya na ito na ang pagsubok na sinasabi ng gabay ko. Wika niya sa isip niya. Unti-unti ay lumalapit ang matanda sa kanya hanggang sa sinubukan siyang hawakan ito sa noo. Pero hindi pa man niya ito nagagawa, may kung anong puwersang humawi sa kamay ng matanda. At unti-unting nagdilim ang paningin ni Dodoy. Pero alam niya ang mga nangyayari sa kanya. Nakakarinig siya ng mga bulong sa tenga niya. Mga boses ng taong nakasalamuhan niya. Nagbalik sa isipan niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Kasama dito ang mga mapapait na nangyari sa kanya.
Pero sa gitna ng mga bulong ay nangibabaw ang boses ng isang pamilyar na tao. Ang tatay ni Dodoy. "Doy, gising. Hindi ito ang oras ng pagtulog." Nagising si Dodoy sa isang tanawin ng mga panahong nasa taniman pa siya ng gulay nila. "Doy anak, bumangon ka dyan. Napakarami pang umaasa sa'yo." Wika ng tatay niya. At matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang dumaan sa alaala niya ang mga mukha ng mga taong natulungan niya. Dahil dito, nagawa niyang kumilos at maigalaw ang mga kamay niya. At nakadakot siya ng lupa at isinaboy ito sa mata ng matanda. Bagamat hindi pa man nahihimasmasan, agad na nag-usal ng pangtigal po si Dodoy at ipinatungkol ito sa matandang mangkukulam. Dahilan para mawalan ng bisa ang sumpa na itinanim sa kanya. "Ngayon, mangkukulam, ano ang pakay mo sa dalaga?" Naninigas lang ang mangkukulam at hindi ito nagsasalita. Nilapitan ito ni Dodoy at hinawakan sa noo. "Kung hindi ka lang din magsasalita, tatapusin na lang kita," sabi ni Dodoy dito. Pero naalala niya na hawak ng mangkukulam ang kaluluwa ng dalaga. Kaya ang ginawa niya, nag-usal siya ng dasal na pangbawi. Nung naramdaman na ni Dodoy na nakawala na ang kaluluwa ng dalaga, kaagad siyang nag-usal ng dasal na pangpatay sa kanyang hintuturo at itinarak ito sa liig ng mangkukulam. Kasabay ng dasal na ito ay ang tuluyang pagkawasak ng kaluluwa ng mangkukulam para hindi na makabalik pa sa anupamang anyo. Nang makita niya na wala na itong buhay, sinunog niya ang kubo kasama ang katawan ng mangkukulam at agad na bumalik sa kinaroroonan ng kanilang pasyente. Pagdating niya doon, nakita niya si Anwar na nakaupo sa isang sulok at pawis na pawis. At ang dalaga naman ay nakahiga sa higaan nito. Walang malay. Kaya nilapitan ito ni Dodoy at binulungan ng dasal sa tenga. At maya-maya pa, nagising ito. Nakahinga ng malalim ang lahat ng nandoon. At dahil sa ginawa ni Dodoy, at ipinaliwanag ni Dodoy sa lahat ang ginawa ng matandang mangkukulam sa katawan ng dalaga. Ayon kay Dodoy, ginawa niya pala itong pondo ng spiritual na lakas o yung pinagkukunan niya ng karagdagang lakas ng kaluluwa. Sa ganitong kakayanan ng mangkukulam, nananatili ang kaluluwa ng katawan ng biktima. Ngunit unti-unti itong namamatay dahil unti-unti itong kinukuha ng mangkukulam
ang dahilan din kung bakit hindi napaghahalataan ang ginagawa ng mangkukulam ay ibinabalik niya ang kamalayan ng dalaga sa tuwing sasapit ang pagsikat ng araw. At sa paglubog nito, kusang gagalaw ang katawan ng dalaga patungo kung saan naroroon ang kumukulam sa kanya. Hindi talaga makapaniwala ang lahat ng taga doon sa nangyari. Pero hindi din naman ipinipilit ni Dodoy na maniwala sila. Ang mahalaga, nagampanan na naman niya ang katungkulang naiatas sa kanya sa tulong ng mga gabay niya at ng Diyos. Okay, so ayun. Pasensya na po kayo sa boses ko, no, at medyo namalat kasi ako for the past few days. Pero I hope okay naman yung recording natin, ano. Ayan guys, so ito po muna yung conclusion natin sa Dodoy, no, kay Dodoy. Abangan nyo pa po yung mga susunod na kwento ni Dodoy kasi hanggang part 20 nga po ito, medyo mahaba-haba ito. Pero ayan guys, titirahin natin to ng paisa-isa, no. Medyo matatagalan tayo dito pero okay lang. Para sa inyo to eh. At nga pala guys, salamat po sa lahat ng bumati po sa aking kaarawan. Thank you so much po sa inyo at nakakataba po talaga ng puso yung inyo pong gesture. Ika nga. So, ayun. Abangan nyo po ang iba pa nating mga maiko-content and as I have promised po, baka itour ko po kayo sa setup ng kanlungan ng kalikasan. Kaya abang-abang lang po tayo guys, ano. Nawa po ay nagustuhan po ninyo ang kwentong ito na ibinahagi sa atin ng isa sa aking mga kaibigan. Marami pong salamat sa pagtangkilik ninyo sa kwento ni Dodoy. At muli po, ito po si JR at kayo ay nakikinig sa Lihim na Aral.